mga maling pag-unawa, maling puro-puro, maling pananaw at mga pag-aalinlangan. To the first of the two towers behind 5 beses na sila الأربع يتسابقن في معاملة سامح ويطلبن Bibigyang linaw at kasagutan ng mga mangangaral ng Islam. Ito ang Ikaw at ang Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa Allah lamang ang Panginoon sa libutan. Ang kapayapaan, nawa at pagpapala ng Allah ay mapasa lahat ng mga propeta, sa kanilang kasamahan, sa kanilang pamilya at sa lahat ng mga taong nanatili sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Sa atin pong mga kapatid na Muslim, brothers and sisters, ang pagdaigdigang pagbati natin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa atin man pong mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Doon po sa katanungan na bakit ang mga Muslim ay pinapayagan mag-asawa ng higit sa isa, maraming salamat doon sa nagtanong. Ang katotohanan po, mga mahal na tagapakinig, kung bakit ang mga Muslim ay allowed mag-asawa ng higit sa isa, gusto kong ipabatid sa lahat ng nakikinig na ang katotohanan, hindi lang Muslim na lalaki ang pinapahintulutan mag-asawa ng higit sa isa. Hindi lang. Lahat, maging ang mga Kristiyano, pinapahintulutan yan mag-asawa ng higit sa isa. Hindi nga lang po magawa ng mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Bakit? Ang sinusunod niya silang batas, Philippine Constitution. Batas ng tao. Kaya kita mo isang Kristiyano pag nagpakasal, kasal na at nagpakasal uli, pag nagdemanda yung una, kulong bigami. Bakit? Ang batas po nila ay batas ng Pilipinas. Sino ang gumagawa ng mga batas? Mga batas natin. Ano sa Kongreso, dadaan sa Senado. Ngunit, ang mga Muslim, mga mahal na tagapakinig, ang sinusunod namin ay batas ng Diyos. Kaya dito sa bansang Pilipinas, ang Muslim mag-asawa ng 2, 3, 4, hindi po pwedeng kasuhan. Dahil ang sinusunod namin ay batas ng Diyos. Dito po, nais ko pong linawin sa mga tagapakinig na ang pag-asawa namin ng higit sa isa, ito ay pinapahintulutan, pero hindi obligado. Magkaiba yung obligado at pinapahintulutan. Ibig sabihin, permitted lamang kami, pero hindi inuobliga. Kasi kung inuobliga, ibig sabihin, lahat pala ng mga Muslim ngayon, na lalaki, may 4 na asawa. Pinapahintulutan lamang. Dito po sa banal na Quran, binanggit po ng Allah sa banal na Quran, sa pinakamalapit na kalungan sa ating wika, na sinabi niya, mag-asawa kayo 2, 3, 4. Ngunit kung hindi ninyo mabigyan ng pantay na pagtatrato, mag-asawa kayo 1 lang. So ito po ang mensahe. Ito po ang pinag-utos ng tagapaglikha. At bakit pinahintulot ito ng tagapaglikha? Yan ang kailangan malinawan ng ating mga tagapakinig. Ang katotohanan sa lahat ng mga lalaki, bakit kami pinahintulutan mag-asawa ng higit sa isa? Dahil ang pagkakalikha sa amin, kami ay polygamous in nature. Lahat ng kalalakihan, ang nature namin ay talagang hindi, sa pagkakalikha namin, hindi talaga kami makuntinto sa isa. Kaya hindi nyo napapansin si Sir, katabi na si Ma'am, kinakalabit pa rin ang yaya ng anak nila. Dahil ito ang nature namin. So kami lang mga Muslim ang umaamin yan sa katotohanan ng aming, sa likas namin na nararamdaman. Dahil ito ang pagkalikha sa amin. Polygamous in nature. At maliban pa po dyan, mga mahal na tagapakinig, ang Islam kasi ang solusyon sa lahat ng suliranin. Bibigyan ko kayo ng isang suliranin ngayon na maniwala kayo hindi, Islam lang ang pwedeng magbigay ng solusyon dito. Halimbawa, may isang lalaki at babae na nagpakasal. Alam naman natin sa isang babae at lalaki nagpakasal, pagkalipas ng ilang buwan, hinahanap nila ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Halimbawa, may 2 kinasal, 3 taon na, hindi magkaanak.
Nag-antay pa ng 2 taon. Wala pa rin. Nagpasya ang 2 kinasal na magpatingin sa doktor. Laking gulat ng mag-asawa na tuklasan na si Mrs. pala ay hindi pwedeng magkaanak. Papasok na ngayon ang problema. Ang problema ng lalaki, paano niya makita ang kanyang lahi? Itanong po niyo yan sa lahat ng relihiyon. Maniwala kayo, Islam lang ang makapagbigay ng solusyon. Ang problema ng lalaki, paano niya makita ang kanyang lahi? Lalapit siya sa pare, pastor, ministro. Ang misis ko hindi magkaanak, paano ko makikita ang lahi ko? Hindi masolusyonan dahil ang payo nila, mag-ampun ka. Ang tanong, nabigyan ba ng solusyon ang problema ng lalaki? Paano niya makita ang lahi niya? Walang kasagutan niya sa kanila. Ngunit sa Islam, dahil ang Islam ang sagot ng lahat ng suliranin, nagkataon, di kayo magkaanak at nagpasuri si misis ay hindi magkaanak, lalapit sa Islam, ang payo ng Islam, mag-asawa ka muli. Dahil nandun ang love at respect, magpaalam si lalaki sa kanyang may bahay. Sweetheart, tumatanda na ako. Alam naman natin na sabi ng doktor, hindi mo ako pwedeng mabigyan ng anak. Payagan mo naman ako na magkapag-asawa uli. Dahil nandun ang love at respect, kausapin mo. Pag hindi kanya pinayagan, ligawan mo uli. Napasagot mo nga nung dalaga pa, ngayon pa naasawa mo na. Pag pinayagan kanya, huwag mo siyang iiwanan. Dadagdagan mo lang. At doon mo makikita. Doon mabibigyan ng solusyon yung suliranin ng lalaki na paano niya makita ang kanyang lahi. Yun po ang katotohanan. At maliban pa po dyan mga mahal na tagapakinig, binanggit po ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na ganito ang pinakamalapit na kulungan sa ating wika, na sinabi ng huling propeta na hindi magaganap ang araw ng paghuhukom, na hindi aabot ang babae ang bilang ng babae is 50, ang lalaki ay isa. 50:1. Hindi daw magaganap ang araw ng paghuhukom, na hindi aabot ang babae ang bilang is 50 at ang katumbas sa lalaki isa. Sa ngayon, panahon natin ngayon, ipalagay na lang natin 4:1. Sa mga hindi Muslim, 4 na babae, 1 lalaki. Nag-asawa ng isa, nasa ng 3. Kaya hindi kataka-taka, mayroon tayong makikita ng mga patay sindi. Mayroon tayong makikita ng mga nagbibinta ng aliw. Pero punta ka sa Islam, 4 na babae, 1 lalaki, nag-asawa ng 4, mawala ng prostitution. Ito ang kasagutan. At maliban pa po doon mga mahal na tagapakinig, alam natin lahat na ang lalaki. Baka sabihin ng iba, papaano dadami ang babae na ayon sa census, sabay ang pag-anak ng babae at lalaki? Minsan pa nga, mas marami pa daw ang lalaki. Okay, tama yan. Pero, hindi naman sa pagmanganak ang basihan natin. Alam natin ang kalalakihan ay malapit sa disgrasya. Kami mga kalalakihan, isa-isahin natin, mga mangingisda. Sino ba mangingisda? Babae, lalaki? Lalaki. Nagpalaot. Ilan na mangingisda? Ipalagay natin 100. Inabutan ng malakas na bagyo. Patay 100. 100 na biyuda. Nag-army. Lalaki. Nag-pulis. Nag-marines. Nag-MILF. Nag-NPA. Nagsagupaan. 1,000 ang patay. 1,000 ang biyuda. So, sino ang kakalinga yan? Ang iba, nagpari pa. Ang iba, bumigay pa. Aray. Paano ito susolusyonan? So, ito ang kasagutan, mga mahal na tagapakinig. Napakadakila ng Allah. Kung papaano niya, bakit niya pinahintulutan ang lalaki mag-asawa ng isa. At mga mahal na tagapakinig, gusto ko lang idagdag, ha? Gusto ko lang iparating sa inyo. Kahit kaming mga Muslim ay pinapayagan kami mag-asawa ng higit sa isa hanggang 4, kung aalamin niyo sa survey, sa 100 na kalalakihang Muslim, less than 10% lang sa amin nakapag-asawa ng higit sa isa. Bakit? Mabigat po ang obligasyon. Kung ang una mong asawa na patayuan mo ng semi-bungalow, ganoon din sa pangalawa, pangatlo, pang-4. Kung ang una mong asawa, nabilhan mo ng tricycle din sa pangalawa, pangatlo, pang-4. Kung nabilhan mo ang isa ng ipit sa buhok, bilhan mo sa lahat. Ganun po. Kaya ulitin ko, sa 100 na kalalakihan Muslim, less than 10% lang sa amin nakapag-asawa ng higit sa isa dahil mabigat ang obligasyon. Pero tabi-tabi po. Sa mga Kristiyano,
ayon sa survey, sa 100 na kalalakihang Kristiyano, less than 10% lang sa kanila ang walang another woman. Bakit? Maliit lang ang kondisyon, isa lang. Ano yun? Huwag lang mahuhuli ni Mrs. Yan ang katotohanan. Alam niyo po, mga mahal na tagapakinig, gusto ko sa inyong ibalita. Kasi madalas akong marinig. May narinig ako ng mga kalalaki nag-uusap. Sa mga lalaking babaero, may solusyon na. Ano raw? Mag-Muslim ka. Mga kaubayan, mga mahal na tagapakinig, ito po'y mali. Bakit? Kung isa kang babaeng Kristiyano, sabi mo may solusyon na, mag-Muslim ka, mali. Dahil ako ho, dumaan din ako sa pagiging Kristiyano. Hindi rin ako dating Muslim. Kahit ganito lang ang pagmumukha ko, abay, nagbibilang din ako ng kasintahan nung panahon ko, nung kabataan ko. Makisig-kisig pa ako noon. Nagbibilang din ako ng kasintahan. At hindi ko binibilang na kasintahan ang babae pag hindi ko nayayapos, nakahalikan. Sa mga nagsasabing Kristiyanong babaero may solusyon na mag-Muslim, no, wala kayong puwang sa Islam. Bakit? Malilimitahan ka ito hanggang 4 lang. Gusto kong ipabatid sa inyo, ito, pwedeng atin-atin lang. O pwede na natin iparating. Si Erap Estrada, gusto niya mag-Muslim. Kaya lang tinanong ni Erap, ilan ba ang asawa ng Muslim? Sabi na 4. Ay, hindi ako pwede. Dami ng asawa ko. Ganon din si Joey Marquez. Gusto rin mag-Muslim. Kaya lang tinanong ni Joey Marquez, ilan pwede mag-asawa sa Islam? 4. Ay, hindi pwede. Napakarami ng asawa ko. Kaya mga mahal na tagapakinig, hindi po solusyon sa kalalakihang ng mga hindi Muslim na babaero ay mag-Muslim. No. Kundi ito ay kapahintulutan lamang ng Allah para mabigyan ng solusyon ang lahat ng suliranin at alam ng tagapaglikha ang mangyayari sa hinaharap. Maraming salamat doon sa nagbigay ng katanungan. At sana po sa maiksing kasagutan na ito, dalangin ko sa Allah na maunawaan mo ito at tuluyan mong tanggapin ang pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.